Naiwan kami ng anak ko dito sa loob ng kwarto. Nabalot ng kaba ang buong katawan ko habang nakatingin sa anak kong nakatitig lamang sa malayo. Wala akong kaide-ideya kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Son! I nervously whispered. Mas lalong bumilis ang pagtibok ng aking puso nang tingnan ako ng anak ko. Nakataas lamang ang mga kilay nito bilang pagsagot sa akin. Magsasalita na sana ako nang maunahan ako ng anak ko. Daddy, what are you talking about earlier? Why am I involved? He asked innocently. Nag-iwas ako ng tingin dito at humugot ng isang malalim ng hininga. Luke, wala na akong ibang masabi kundi iyon na lang. Natatakot ako na baka pag sinabi ko ang lahat ay magagalit ang anak ko sa akin. Can you answer me, Daddy? Wika nito. I let out a sigh before answering him, but please, promise me, don't get mad at Daddy. Kinakabahang sambit ko dito. Ellie would be angry, Daddy. I love you, and I'm not going to hate you. His forehead seized in confusion. Napangiti na lamang ako at maraham ginulo ang kanyang buhok. About your mother. I started. Kumislap ang mga mata nito nang marinig ang aking sinabi. Is Mama Lyra here? He babbled. No, son. God. I'm getting goosebumps here. How should I say it? Nang marinig nito ang aking sinabi, kumunot na naman ang noo nito habang nakatitig sa akin na tila ba may gusto itong malaman. I mean, are you your real mother? I unconsciously said. Buhat ng pagkagulo ng isipan ko, hindi ko na alam ang mga lumalabas sa bibig ko. Hindi ito nagsalita. Baby, Mama Lyra is not your real mother. I'm so sorry for keeping it to you. I tried not to sound nervous while saying those words to my son. Natahimik naman ito na nagpagulo ng buong sistema ko, ngunit nang lingunin ko ito upang tingnan, ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang makitang hindi man lang ito nagulat. Nag-iwas ito ng tingin sa akin. I knew it already, Daddy. Kalmado pa nitong saad na ikinagulat ko. How? But how? Naguguluhang tanong ko dito. Mama Lyra told me everything. She is not my real mother, but when asked her who is my real mother, she just said she doesn't know, he explained. You are not mad at Daddy for keeping it? Umiling lamang ito sa naging tanong ko. Napangiti lamang ako sa nakita. Ellie would get mad, Daddy. I love you, he then smiled genuinely. Thank you, son. I muttered as hugged him tightly. Nanatili naman kami sa ganoong posisyon ng mahigit 30 segundo bago basagin ni Luke ang naumuong katahimikan. Daddy, Mama Lyra is not my real mother, right? Parang naniniguradong tanong ng anak ko. Tumango naman ako, yes, baby. I answered. Then, who is my real mommy? Can see her. May know her name, kumalas na akong mahigpit kong yakap sa anak ko at tininginan ito sa mga mata. You want to see her? I asked. But, this isn't the time for him to know. Ayokong makita niya ang ina niyang nakahiga sa kama at walang malay. Oh. Super duper yes, Daddy. Can he babbled which made me chuckle. But baby, Mommy is not in good condition now. Marahan kong inayos ang ilang mga hibla ng buhok ng anak ko na tumatakip sa kanyang mukha. She have fever, Daddy, your son asked. Nagdalawang isip naman ako sa isasagot ko, yes, baby. She have fever. I lied. Can't see her already, Daddy. I didn't want to see Mommy since Mama Lyra told me everything. Nyugyug pa nito ang sariling mga balikat at umupo na para bang inagawa ng lollipop. Okay, we will go and see her. But, can you promise me not to make any noise while we are on her room? Tanong ko dito. Kaagad namang tumango si Luke na tila nagmamadali. Ginulo ko na lamang ang buhok nito pagkatapos ay tumayo na galing sa kama upang buhatin siya. Binuksan ko na ang pinto ng kwarto kung saan ako tinuloy dahil sa kagaguhan ko kagabi. Naabutan ko sina Mommy at Joy doon na nag-uusap. Lola, natutuwang sigaw ng anak ko. Oh, Apo. You look so happy. What happened? Tanong ni Mommy na tila walang alam sa mga nangyayari. I am so excited because Daddy will let me see the Mommy na. Sabi po ni Daddy, kapag po naka-enter na kami sa room po ni Mommy, I should be a good boy po kasi nasik po si Mommy.
Natawa na lamang ako sa inasal ng anak ko. Ang daldal nga naman nito. Natawa pa si Mommy at si Joy sa kadaldalan nito. Lumipat naman sa akin ang tingin ni Mommy at itinaas ang 2 kilay nito na tila tinatanong ako. 2 beses ko na lamang itinango ang aking ulo at mumiti dito. Mabuti na lamang at matalino ang anak ko dahil naiintindihan niya kaagad ang mga paliwanag ko. Buong akala ko talaga ay magtatampo ito sa ginawa kong paglilihim. Nagsimula na akong maglakad patungo sa kwarto ni Samantha habang buhat-buhat ang anak kong hindi na mapakali. Lilang hakbang na lang at mararating na namin ang kwarto nito. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, hindi ko lubos mawari kung anong klaseng pakiramdam ito. Nang sa wakas ay nahawakan ko na ang seradura at marahang binuksan ang pinto. Naabutan ko doon si Tita Mariel at si Tito Eduardo na nakaupo sa silyang katabi ng higaan ni Samantha. Nang makita nila kami ay kaagad silang tumayo at tila hindi makapaniwalang nakita nila si Luke. Tita Samantha. Daddy, what's wrong with Tita? Pasigaw na tanong ng anak ko habang nakahawak ang mga maliliit nitong kamay sa kwelyo ng aking suot na long sleeve polo. Tito, patawad po kung wala po akong ibang magawa kundi ang saktan si Samantha. Parating ako ang dahilan kung bakit siya nasasaktan, ngunit heto ako, imbes na damayan siya, mas sinasaktan ko pa, pabulong kong wika sa kanila. Hijo. Tita replied. Mumiti ako sa mga ito at tumingin sa anak ko na ngayon ay naguguluhan na sa mga pangyayari. Baby, do you know her? I asked. Kaagad naman itong tumango, of course, Daddy. She is Tita Sam, my son exclaimed. Well baby, from now on, you should start calling her Mommy Sam instead of Tita. Dahil sa sinabi ko, napatigil si Luke at nakatitig lamang ito sa akin. What happened next really broke my heart in pieces. I just saw my son's precious tears starts to come out from his eyes. Nanghina ako sa nakita. Ang ayokong makita sa lahat ay ang mga luhang nanggagaling sa mga mata ng anak ko. We don't want him to get hurt. Hush now baby, please. Daddy do not want to see you crying, did it hurt you? I tried to be calm in front of my son, but deep inside, the internal organs are already rumbling in nervousness. Hindi ako nito sinagot, bagkus ay niyakap nito ang liig ko, at isinandal ang kanyang ulo sa aking kaliwang balikat. Ramdam na ramdam ko ang bawat tahimik na hikbi na kanyang ginagawa at nasasaktan ako sa simpleng gawing iyon. Baby, are you mad at Daddy? I worriedly asked. Nakatingin lamang ang mga magulang ni Samantha sa aking anak at tila gusto nilang lapitan ang apo nilang kahit kailan ay di nila makita. And it's all my damn fault. Naramdaman ko ang pag-iling ng anak ko habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Pakiramdam ko ay mapupunit na ang suot kong damit dahil sa mahigpit na pagkahawak ni Luke dito. I keep on caressing his back to comfort him. I know, this would be his reaction. Akala ko pa nga ay magagalit siya sa akin dahil sa ginawa kong pagtago sa kanya, but then I'm thankful to have a son who understands everything. Yes siya, nahihirapang wika ng anak ko. I kept on comforting him even just swinging the body while caressing his back. I'm sorry, baby. Please, hush now. I whispered as I continue what I am doing. Daddy, is she really Mommy? He keep on asking if Samantha really is his mother. Hindi naman ako napagod na sagutin ito ng isang. Then, Kevgil, didn't she tell me while we're together? Luke innocently asked. Baby, I'm so sorry. She has a reason. I answered. What is it, Pipo? Kumalas ito sa pagkakayakap sa akin at tiningin ako. Naiiyak ako sa aking nakita, ang namumulang mga pisngi at mga matang puno ng luha. Someday, baby. Promise to tell you everything when the right time comes. I wiped his tears. Maya-maya ay tuluyan ng kumalma si Luke, tahimik lamang nitong pinagmasdan si Samantha. Nagulat na lamang ako nang igalaw nito ang kanyang mga paa, senyales na nais nitong bumaba. Sinunod ko naman kaagad ang gusto niya. Nang maibaba ko na ang anak ko, mabilis itong tumakbo papalapit sa kanyang inang natutulog. Hindi nito abot si Samantha kaya. Kamay na laranang ang hinawakan nito, gusto kong lumapit sa kanila, ngunit pakiramdam ko ay napako ako sa kinatatayuan ko at hindi man lang ako makagalaw. Daddy, Mommy isn't responding.
I thought she just have a fever, tanong ng anak ko habang nakahawak sa mga kamay nito. Hindi ako makasagot. Napatingin naman ako kila tito at tita. They are both staring at me, waiting for the words. Mommy is not in good condition right now, so nagpahinga muna siya. Hayaan mo, she will wake up as soon as magiging mabuti na ang lagay niya. Okay. I tried to tell. Napakunot naman ang noo nito, so, she is in a state of coma, tanong nito. Halos hindi na ako humihinga dahil sa mga lumalabas sa bibig ng anak ko. Alam kong hindi ko maiisahan ang anak ko, Divison is smart. But she will wake up, lumapit ako sa kanya at lumuhod upang mapantayan ito. Ugavi daddy. I can't explain to you, baby. It's a long story to tell. I gently caress his back. Okay po, sagot na lamang nito. Tulong! May tao ho ba dyan? Sigaw ko habang maglalakad sa isang walang katao-taong lugar. Namamaos na ang aking boses dahil sa walang humpay na pagsigaw ko habang naglalakad. Bakit ako nandito? Bakit walang tao dito? Anong nangyayari? Hindi naman mukhang delikado ang lugar dahil ang ganda ng tanawin, may sapa na sobrang linaw ng tubig at mga punong kahoy kung saan ako nakaupo ngayon. Wala akong kaideya kung nasaan ako ngayon, wala akong maalala patungkol sa lugar na ito, hindi ito pamilyar sa akin. Ilang beses na akong naglakad-lakad upang makahanap ng lugar pa uwi, ngunit bigo pa rin ako. Umupo na lamang ako sa mga damo at isinandal ang sarili sa isang malaking puno na nasa likuran ko. Ang ganda ng paligid, ang ganda ng langit, rinig na rinig ko ang mga huni ng ibon at bawat paggalaw ng tubig. Napaisip ako. If did get here. What happened? Kung may tao mang nagdala sa akin dito, bakit? Mommy, Nasa gitna ako ng pag-iisip-isip nang marinig ko bigla ang isang maliit na boses ni Luke. Hindi ko alam kung saan galing ang boses na iyon. Bakit ko ba naririnig ang boses niya? Luke. Baby, tumayo ako galing sa mga damo at naglakad-lakad upang hanapin si Luke. Wala naman akong kaideya kung saan ko siya pwedeng hanapin, ngunit heto ako at pinagpatuloy pa rin ang ginagawa. Daddy, I can't help seeing her. Can we just ask the doctor to do something to wake her up? Naririnig ko na naman ang kanyang boses. Baby, it's not that easy to wake her. Her body is not in good condition, so she needs to rest this time, isang boses na. Kailanman ay gusto kong marinig. Ang boses ni Tyrone. But, Daddy. Tyrone? Luke, sigaw ko ulit. Nasaan ba sila? Bakit parang ang lakas-lakas ng boses nila at kahit gaanong layo ang lakbayin ko ay hindi ko pa rin sila maabutan? I'm happy, baby. Po. Because you already called her mommy. I heard Tyrone's voice talking to Luke. Sino ba ang pinag-uusapan nila? Anong mommy? Si Lera ba? A bitter smile suddenly formed in Isva's lips. I felt envious to Lera. She have Tyrone and Luke in her life, who loves her. Hinayaan ko na lamang ang mga luhang tumulo mula sa aking mga mata. Pwede bang maibalik ang lahat sa dati? Pangako kung hindi na ako magpapakaduwag. Dahil ako lang naman mag-isa, hinayaan ko na lang ang sarili kong umiyak at humagulgol doon. Naaalala ko tuloy dati, noong una kong nakita si Tyrone. Noong araw din iyon ay kaagad ko siyang nagustuhan, way back in high school. He barely talked to me, kahit na magkaklase lamang kami. Magkakausap lang kami kapag may groupings or other activities. Noong una ko siya makita, akala ko talaga ay bad boy siya. But then, dahil sa itinatago nitong ngiti, doon ako nagkagusto sa kanya, para siyang anghel kung ngumiti. Sayang nga lang at sa mga barkada niya lamang ito na ilalabas. Para akong baliw na natatawa sa sariling mga naisip. Hanggang ngayon kasi ay kinikilig pa rin ako sa araw na iyon, ang araw kung kailan nagmukha siyang si Superman sa paningin ko. Mag-isa lang akong naglalakad doon upang libutin ang buong campus ng school. Wala kasi si Joy dahil ayaw niya akong samahan at meron siya ngayon. Hindi ko naman siya pinilit kaya mag-isa na lamang akong naglilibot. Nakasanayan ko kasing magpasama kay Joy habang nag-check sa dalawang grounds dito sa school. Isa kasi ako sa miyembro ng Eco Saver Club sa school namin at bawat member ay may naka-assign na oras kung kailan sila mag-check. Napiling na lamang ako nang may nakita akong isang plastic na lalagyan ng Yakult.
Nakakainis lamang dahil sobrang lapit lang ng basurahan, ngunit hindi pa rin nila magawang itapon, napakatamad. Kinuha ko na ito at itinapon sa basurahan. Isinulat ko ito sa dala kong record book at magpatuloy na sa paglalakad. Kinuha ko ang cellphone na nasa bulsa ko upang i-text si Joy. Mahigit 1:00 na kasi kaya paniguradong malilate na naman ako sa klase ko ngayon. Kakadating lang ni Maam. Bilisan mo na dyan. Napakamot na lamang ako ng aking ulo at mas binilisan pa ang ginawa. Paniguradong bagsak na naman ako sa gurong iyon, ayaw makinig eh. Diyos ko, mukhang matatagalan pa nga ako dito. Ayaw mag-isip ng mga estudyante. Ngayon, habang naglalakad ako, may nakasalubong pa akong isang lalaki na kumakain ng piatos, tapos bigla-bigla na lang itinapon sa daanan ang balat nito. Mabilis ko itong sinundan, wala akong pakialam kung malaki siyang tao o mukhang hudas ang mukha nito, basta ang dungis niyang nilalang. Hay, ikaw, inis kong sigaw dito. Diyos ko! Ang hambog pa kong maglakad, akala mo naman kung sinol mukha namang alien. Nang makalapit na ako dito, kaagad ko itong hinarangan upang mapatigil siya sa paglalakad. Kumunot naman ang noo nito. Diyos ko, mas nakakatakot pala siya kapag harap-harapan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bakit kung saan-saan ka lang nagtatapon ng basura? May basurahan naman sa bawat daan, bakit hindi mo maitapon ng maayos, kalmado kong saad dito? Pakialam mo ba, pasigaw nitong wika sa akin. Abat, nag-aaral ka din dito katulad ko, kaya sana sundin natin ang bawat rules dito, pagpaliwanag ko pa dito. Napalunok na lamang ako nang umigting ang panga nito, hay. Nagbabayad ako ng tuition fee dito. Kaya wala kang karapatang pigilan ako sa kung anong gusto kong gawin dito, ramdam na ramdam ko na ang inis nito. Nag-aaral nga tayo upang matuto, di ba? May natutunan ka ba sa lagay na iyan? Sa tingin mo estudyante ka pa? Para kang walang pinag-aralan eh, naiinis na ako dito. Gusto kong ihampas sa kanya itong dala ko. Gusto mo bang masaktan ha? Tinuro nito ang mukha ko habang sinasabi niya ang mga iyon. Kinabahan ako bigla sa sinabi nito, hindi malamang. Sino ba ang may gustong masaktan? Lintek. Abat. Napangiwi naman ako ng ambahan, sana ako nito ng suntok. Hey! Ganoon na lamang ang paglaki ng mga mata ko nang may kamay hernawak sa kamaong iyon. Nang tingnan ko ang nagmamay-ari ng kamay na iyon, kinabahan ako. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Hay! Huwag kang makialam dito, galit na sigaw ng lalaki kay Tyrone. Si Tyrone nga ang sumalba ng buhay ko ngayon. Bro, babae yan. Huwag mo siyang patulan, he said flatly. Napalunok ako, ang gwapo ng boses niya as usual. Pero ngayon, feeling ko isa siya sa mga napapanood kong leading man sa mga teleserye na makikipagsuntukan para lang sa isang babae way. What am I even thinking? Anong makikipagsuntukan, ewan ko na lang sa'yo Sam. Sino ba namang hindi malinis? Bigla-bigla na lang manghaharang sa daan at susumbatan ka sa isang basura, sigaw ng lalaking kausap ko kani-kanina lang. Sige, pagpasensyahan mo na siya. Hindi niya na iyon ulitin, sagot naman ni Tyrone dito. Napangisi naman ang lalaking iyon, dapat lang, lumipat naman ang paningin nito sa akin, dahil hindi ako magdadalawang isip na saktan to, kahit babae ka pa, nananakot nitong saad sa akin. Maya-maya ay umalis na ito at naiwan kaming dalawa. Pasimple ko lang itong tinitingnan habang yakap-yakap ko ang record book na dala ko. Salamat, mahinang sambit ko dito. Sana naman ay narinig niya iyon. It's nothing, he replied. Tumalikod na ito sa akin upang maglakad na. Sa susunod, huwag ka nang magpakabayani, dagdag nitong sabi at tuluyan ng naglakad palayo sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niyang iyon. Aray ah! Nagpapakabayani ba ako sa lagay na iyon? Thank you ulit, sigaw ko dito. Wala na akong narinig na tugon nito kaya napanguso na lamang ako. Maya-maya ay napagdesisyonan ko nang umalis na lamang doon at pumasok sa klase. Kahit na nang iinsulto siya, in fairness, kinilig pa rin ako. Daddy, I want to have remote control. Biglang sambit ng anak ko habang nakaupo sa kama ng kanyang ina, ako naman ay nakaupo sa silyang nasa harap ng anak ko. Really, son? I ask. So that I can control the time and I will just press the forward button, because can't wait any longer.
I want mommy to wake up na, mahabang sambit ng anak ko. Ayon na naman ang pakiramdam na parang pinisil ang aking puso dahil sa mga sinabi ng anak ko. Do you love her, son? I ask. Yes, Daddy. You love her, so should love her too, masayang saad ng anak ko. Kani-kanina lang ay nag-usap kami ng mga magulang ni Samantha at ipinakilala ko rin sila kay Luke. Ramdam ko ang kagustuhan nilang yakapin ang anak ko dahil sa pangulila, nakilala lamang sila anak ko sa pangalang Brian at sobrang tagal na noon. Humingi ako ng tawad sa kanila dahil sa nagawa ko, ngayon ko lang namalayang marami palang nadamay ng mga tao dahil sa galit ko at hindi lamang si Samantha. Masyado yata akong natabunan ng galit ko at pinagsisihan ko iyon gayong nalaman ko na ang lahat. Yes, baby, kahit na minsan ay pilit kaming sinira. Isa lang ang tanging masasabi, I still love her despite of all those things. I still love her and I will love her. Daddy. Look, did Mommy Teresay? Should we call the doctor po? Nagulat ako nang biglang sumigaw ang anak na nasa gilid ko ngayon habang sinusundot ang kamay ko. Tiningnan ko naman kaagad si Samantha. Napatigil ako nang makita ko ang mga mata ni Samantha na nakapikit, may mga luhang lumalabas galing doon. Mabilis akong bumaba sa kama at nilapitan ito. Marahan kong hinaplos ang mapupulang mga pisngi nito, Samantha. I whispered. Inilakbay ko ang daliri ko upang punasan ang luha nito. Daddy, Bev, does mommy cried? Rinig kong tanong ni Luke sa gilid ko na ngayon nakahawak na pala sa mga kamay ni Samantha. I don't know, baby. Maybe she heard us. I guessed. Tila natunaw ang puso ko nang sa wakas ay nakita ko na siya ulit ng malapitan. Namiss ko siyang tingnan ng ganito. What have did? Bakit nagawa kong saktan ang babaeng walang ibang magawa kundi ang magsakripisyo para sa akin? Please wake up. Mabilis na nagdaan ang mga araw. Naging abala na ang buhay ni Tyrone dahil nagkaroon ng pagkalabuan ang kanyang napagkasunduang kumpanya. Kaya kinakailangan siyang manatili sa kumpanya. Ngunit dahil ayaw niyang iwan si Samantha ay hinahati nito ang oras. Uwi siya sa kanilang bahay upang bisitahin ang anak, bibisitahin ang asawa sa ospital at didiretso sa kumpanya upang asikasuhin ang mga bagay na kailangang asikasuhin. Ngayon ay 8:30 na ng gabi at kagagaling lang niya sa bahay nila upang patulugin ang anak. Makakauwi na rin naman si Lera sa mga susunod na linggo, kaya kahit papaano ay hindi na maiiwang walang kasama ang kanyang anak. Kakarating lamang nito sa kwarto ni Samantha, napangiti pa ito nang makitang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa. Wala ang mga magulang nito ngayon dahil pinapauwi niya na muna upang magpahinga, halata naman kasi sa mga mukha nito na hindi nila kaya dahil na rin sa may edad na ang mga ito. Hi, Mrs. Ko, he greeted as he walked towards her bed and kissed her in the forehead. Today is the 40th day of Samantha here in the hospital yet, she gave no signs that she will wake up. Sa isang buwan pagbibisita niya dito, masasabi niyang nakakawala ng pagod sa tuwing makikita niya ang asawa niya. Alam naman nitong gigising ito kaya maghihintay siya. Minsan rin itong binibisita ng kanyang anak sa tuwing Sabado o di kaya Linggo. Tahimik nitong kinuha ang stool sa tabi nito upang tabihan ang asawa. Nakatitig lamang ito sa kanyang maamong mukha. Putla ang mga labi nito na halos magkalulay na sa maputi nitong balat. Lumipat naman ang tingin ni Tyrone sa kamay ng asawa na ngayon may dextrose na nakatusok. I already missed your mellifluous voice, Mrs. Ko. I want to hear it again, he said in a low and husky voice while staring at her. It's been a month, please give me a sign, just a quick sign, I badly want it, he said. Tumingala ito pansamantala sa kisam, upang mapigilan ang luhang nais na kumawala sa kanyang mga mata, ayaw niyang umiyak sa harap ni Samantha. He wanted to look jolly in front of her as possible. It's been a month but still, I'll never get tired of saying sorry. I'm sorry for the things I have caused to you, you don't deserve this damn, he added. Miss na ito, na kung sana ay hindi niya ito itinulak palayo ay maaayos pa sana ang lahat. Nadamay pa ang anak nila dahil sa mga kagaguhang ginagawa nito. Napatitig ito sa kawalan. Suddenly, he remembers the annulment paper. And he realized, he shouldn't have called her Mrs. Ko. Tuluyan na palang anod ang kasal nila, nabura na ito. At isa itong malaking kasalanan sa harap ng Panginoon, nangako sila sa harap nito, ngunit pinutol pa rin nila iyon.
I shouldn't have called you Mrs. Ko. I suddenly remembered the time officially cutted our relationship, he said in drama. Tiningnan nito ang babae at marahang hinaplos ang mukha gamit ang libreng kamay nito, but promise, as soon as you'll wake up. Papakasalan kita. Promise that. Down, I can't wait for that day to come, he added. Itinukod nito ang dalawang siko sa kama at marahang ginulo ang sariling buhok. Maya-maya ay inihiga na nito ang ulo sa sariling mga braso. He wanted to sleep. Alam naman kasi nito na bukas ay panibagong araw na naman, at sana kapag dumating man ang araw na iyon, makikita niya na ulit ang ngiti na kailan maihinihintay niyang masilayan ulit. Naalimpungatan si Tyrone nang masilawan ito sa araw. Nang imulat nito ang mga mata, ganoon na lamang ang kanyang pag-iwi nang sumalubong sa kanya ang sikat ng araw na nanggagaling sa labas ng bintana ng kwarto. Hijo, gising ka na pala. Bakit hindi ka umuwi kagabi? Akala ko bibisita ka lang, he heard Mariel ask worriedly. Ah, tita. Gusto ko po kasing bantayan si Samantha, sanay naman po akong matulog sa ganitong posisyon. Nahihiyang sambit nito at tumayo galing sa upuan. Kahit na, may mga nakabantay naman ditong mga nurse para sa anak ko. Saka, mabilis lang naman talaga kami doon sa pupuntahan namin. Look at you, alam naming pagod ka sa trabaho mo, bakas ang pag-aalala sa boses nito. I'm fine po. Salamat po, he just said. Tiningnan nito ang mahal at nagbabaka sakaling gagalaw ang isa sa bahagi ng katawan nito, ngunit hindi. Nakapikit pa rin ang mga mata nito. Napabuntong hininga ang lalaki habang nakatitig sa kanya. Dumaan ang doktor dito kahapon. He passed the side to check din my daughter. He said, she's fine. Wala naman siyang napansin na problema dito. Unti-unti na ring naghihilom ang mga sugat at mga pasa ng anak ko, and her brain injury is gradually healed. Ang paggising niya na lang ang tanging hinihintay natin. Eduardo stated. He has that emotionless voice but happiness and excite is evident through his facial expression. Tila lumundag ang puso ni Tyrone sa saya sa narinig. I want to see her eyes open, again, he unconsciously said. All he ever wanted was Samantha, since then. He really missed those sweet smile and her voice that sounds like an angel's. Pak! No one even knows how happy he is to heard what Eduardo just said. Matapos ang pag-uusap na iyon, kinakailangan ng umuwi ni Tyrone upang makita ang anak at para na rin makapaghanda na siya sa trabaho. Sinabi rin ito sa anak ang tungkol sa kanyang ina. Katulad ng kanyang reaksyon, napatalon ang anak sa sobrang tuwa. Napagdesisyonan niya nitong isama ang anak bukas ng umaga dahil Sabado naman, nais kasi itong makita ng anak. It's been 2 weeks since he didn't give his son chance to visit his mother because of his hectic schedules in the company. Araw ng Biyernes ngayon at may pasok rin ang kanyang anak. Mabuti na lang talaga at may mga kasambahay siyang pinapatrabaho dahil kung wala ay paniguradong mas mahihirapan siya. Sasamahan na sana niya ang kanyang anak na maligo nang tanggihan siya nito. Gaya nga ng sabi niya, he's a big boy already. So he will do things easy his own. Kaya ang tanging ginawa na lamang ni Tyrone ay ihanda ang unipormeng susuotin nito sa kama. Pagkatapos ay kaagad itong lumabas ng kwarto ng anak upang ihanda na rin ang sarili. Hindi nito maramdaman ang lamig ng tubig na nanggagaling sa shower. He almost forgot to put shampoo because his mind was preoccupied with many things. Nakatayo lamang ito sa loob habang dinadamdam ang lamig na hinahanap ng kanyang katawan upang kahit papaano ay mabuhay naman ito. This day was different from the past days he had encountered. Ngayon ay nalaman niyang malapit ng magising ang mahal niya. He wants to visit the hospital again and ask the doctor to check her again. Baka naman ngayon ay mas nag-improve pa ito kesa sa kahapon. Nang tuluyan na itong makalabas ng kwarto, kaagad itong pumasok sa kwarto ng anak upang tingnan kung kaya na nga ba nitong magsuot ng sariling uniforme mag-isa. But then, he was amused of what he saw. His baby, Luke, combing his own hair in front of the mirror. Suot na nito ang inihanda nitong uniforme sa kama. Looks like, thy baby is a big boy already. Tyrone chuckled as he entered his son's room. Daddy, natutuwang pagtawag ng kanyang anak dito. Where did you learn this? He asked as he helped his son to comb his hair. Yaya taught me, Dad, he answered enthusiastically as he formed peace sign using his small fingers.
Great. Now this baby is improving, he complimented. Pagkatapos noon ay sabay na silang bumaba patungo sa dining area upang kainin na ang mga pagkaing inihanda ng mga kasambahay nila. 7:30 na nang makasakay na sila sa kotse upang ihatid ang anak sa paaralan. Pagkatapos ay dumiretso na ito sa kumpanya. Good morning po, sir. Everyone greeted him and so he greeted them back. He noticed the mood of his employees. It became light unlike the past days. Well, no wonder. They had overcome the company's problem. Paano ba naman kasi, hindi na halos makatulog si Tyrone makaisip lang ng pwedeng gawin upang tumaas ang ratings ng kumpanya sa mga sellers. The company almost fell down. Hindi niya kasi nagawang bisitahin man lang ito dahil sa nangyari kay Samantha. Dumiretso ito sa opisina niya at inilagay na ang kanyang dalang attache case. Hinubad nito ang suot na suit jacket at inilagay ito sa sandalan ng swivel chair na ngayon inuupuan niya. Binuksan nito ang laptop na nasa harap niya. Tahimik lamang ang loob ng silid, kaya tunog lamang ng tipaan ang tanging maririnig dito. Kinuha nito ang telepono na nasa gilid ng laptop nito upang tawagan ang kanyang sekretarya. Hindi pa umabot ng 2 ring ay sinagot na nito kaagad ang tawag. In his office, he commanded flatly. Ibinalik nito ang telepono sa lalagyan at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Makaraan ang ilang mga minuto ay bigla nitong marinig ang 3 beses na pagkatok sa pinto sa labas ng kanyang opisina. In, he simply said and he knew that his secretary already understood it. Maya-maya ay narinig nito ang pagbukas ng pinto. Iniluwa doon ang kanyang sekretary na nagmamadaling pumasok sa opisina nito habang inaayos ang salamin na suot-suot nito. Good morning po, sir, she greeted. Good morning, he greeted back. Bakit niyo nga po pala ako tinawag, sir? Something wrong, diretsang tanong nito. Kinuha naman nito ang mga papeles na kanina inasa gilid nito at inilahad sa kanyang sekretarya. Kinuha naman kaagad nito ang mga iyon sa kanyang mga kamay. You knew already what to do, right? Sa tinagal-tagal na pagtatrabaho nito sa kumpanya, mas napapadali lamang ang mga ipapagawa nito dahil madali lamang turuan itong dalaga. One instruction is enough for her, though hindi naman halata sa kanyang mga kilos dahil para itong tanga at isip bata. Tumango lamang ang dalaga dito at mumiti, Opo, sir, she answered. Great. Just be sure to bring the hard copy here at exactly 3 p.m, okay, he said. Sige po, she just replied and hurriedly stormed out of the room. Ito talaga ang ayaw niya. Ang manatili sa loob ng kanyang opisina at hihintayin na lamang ang mga empleyado nitong lumapit at magtanong sa kanya. Sumasakit na rin ang kanyang pang-upo dahil mahigit 2 oras siyang nakaupo doon at walang ginagawa. Kinuha ulit nito ang kanyang telepono at tinawagan ang isa sa mga empleyado niya upang ipagtimpla siya ng kape. Tumayo ito galing sa upuan at lumapit sa malaking glass window. Tanaw nito ang magandang tanawin. Nasa pang-8 palapag naman kasi ito ng gusali, kitang-kita niya ang nagtatakbuhang mga sasakyan at naglalakad na mga tao. Minsan nga kapag sumasakit na talaga ang ulo niya sa tambak-tambak na mga gawain, tatayo lamang siya at tatanaw dito. Napatigil ito sa pagmumuni-muni nang marinig ang pagkatok ng pinto. In, he simply announced while walking back to his swivel chair. Pumasok ang isa sa mga empleyado nito na nakasanayan niyang pinapatimpla ng kape. Thank you. Wika nito nang ilagay na ng ginang ang kape sa mesa nito. Walang anuman po, sir, sagot naman nito na may ngiti sa kanyang mga labi. Ngumiti pa balik si Tyrone. Siya ang pinakamatandang empleyado sa kumpanya ni Tyrone. 45 anyos na ito at masasabi niyang ito ang isa sa mga magagaling at masisipag na kanyang empleyado. Pamilyado na rin ito kaya siguro sanay na ito sa mga trabaho, masarap pa magkape. Ah, sir. Congrats nga po pala, wika nito. Congratulations din, you work for it, so it's not just me to be congratulated. Tyrone replied. Matapos ang pag-uusap nilang iyon ay umalis na ang ginang dahil may gagawin pa ito. Naiwang mag-isa ang lalaki kaya't chinek na lamang niya ang mga papeles na pinasa ng kanyang mga empleyado. Hindi na rin ito namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras. Nang tingnan niya ang suot na relo, malapit na palang mag-3. Sinarado na lamang nito ang laptop na ginamit at isinandal ang sarili sa swivel chair upang hintayin ang kanyang sekretaryang inatasan niya kanina.
Nang sa wakas ay marinig niya na ang katok na nanggagaling sa labas, kaagad niya nang pinapasok ito. Susunduin niya pa kasi ang anak katulad ng naipangako niya dito kagabi. Heto na po, sir, wika ng sekretarya nito at maingat na inilagay ang makapal na bundok ng bond paper sa mesa ka. Look how good she is. Thank you, Miss Gonzales, saad naman ito sa dalaga. No problem, sir. Just call me, masiglang batid nito na parang wala lang sa kanya ang mga pinagawa nito. She's amusing really. At dahil 3:00 na, umalis na kaagad ito sa gusali ng kumpanya dahil kailangan niyang sunduin anak na kanina pa naghihintay. Napag-usapan kasi nilang susunduin niya ito ngayon. Nang marating niya ang paaralan, napakunot ang noo nito nang wala man lang makita na kahit anino ng anak na nakaupo sa nakasanayan nitong waiting shed malapit sa guard. Ay, sir. Hinahanap niyo po ba ang anak niyo? Sinundo na po siya kanina ng driver niya. Napatigil ito sa paghahanap ng biglang magsalita ang guard. Sundo. Didn't even task them to fetch Elvson, he replied. Naku. Basta, kilala ko naman ang driver na iyon. Siya naman ang nakasanayang sumusundo kay Luke, panigurado naman ito. Sage. Salamat, wala sa sariling sagot na lamang nito at mabilis na pumasok sa kanyang kotse at hinanap ang cellphone dito upang tawagan ang isa sa mga kasambahay niya. Tak, he cursed in frustration. Nagsimula na itong kabahan. Alam naman nitong hindi basta-basta susundo ang mga iyon sa anak niya kapag hindi nito sila inatasan. Maya-maya ay sinagot na ng kasambahay ang tawag niya, Hello, si. Where's Elvison? Is he there already? Alva the pack did you fetch him without me knowing it, he angrily said. Narinig naman nito ang pagsinghap ng babae at pagtawag nito sa mga kasamahan upang siguro ay humingi ng tulong. Isa sa mga kinakakatakutan nila ay ang magalit ang kanilang armo. Narinig naman ni Tyrone ang bahagyang pagtunog ng kabilang linya, kinuha ng isa ang telepono at nagsalita. Hello po, sir. Pasensya na po at nakalimutan po naming sabihin na inyo, sambit naman ng isa. What? Kanina ho kasi dumating na si Ma'am Lyra. At sinabi po sa amin na siya na daw po ang susundo sa anak niyo po dahil na-miss niya din daw si Luke, pagpapaliwanag nito. Naglaho naman ang kunot na noo nito. Lyra's already here. Ella didn't she called? Bakit hindi man lang nito nagpaalam na susunduin niya ang anak nito? Napailing na lamang ito at binuhay na ang makina ng kotse upang magmaneho pa uwi. Habang nagmamaneho ito ay hindi niya mapigilan ang sariling kunin ang cellphone niya sa gilid. That brat. Saad pa nito sa kanyang isipan. Hinanap niya ang contact number ni Lyra upang tawagan ito. Nakasanayan na talaga nito ang ganoong gawain, ang hindi pagtanong bago ang pagkuha ng mga gamit nito. Yes, Kisay, hindi nito na malayang sinagot na pala ng dalaga ang tawag nito. Hey, Kevis, did you fetch Ezway's son without asking DP permission first? Pagalit nitong sigaw. Oh, wala naman sa akin si Luke Yi. Pinutol nito ang sasabihin ng kaibigan. Stop fooling around, Lyra, he said in annoyance. Oh no, baby. Nalaman na ng daddy mo, she whispered. Alam nitong tinatakpan na naman ng dalaga ang mic upang hindi sila marinig na nag-uusap ng anak nito. But now, here she is. Fooling herself. Oh no. Mission failed, Mamal, he heard his son's reply. Natawa na lamang ito habang pinapakinggan ang mga boses sa kanilang linya. Maya-maya ay narinig niya ang mahinang pag-ubo ng dalaga bago siya kausapin ulit. Kung nakauwi na ako at sinundo ko rin si Luke. I already missed him na kasi wika nito. Napailing na lamang ang lalaki sa narinig. TSA, you should have called me, baka sa boses nito ang pagkadismaya. Daddy, imbes na sumagot si Lyra. Bigla nitong binawi ang cellphone sa kamay ng dalaga at masiglang tinawag ang ama. Gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Baby, he replied. Daddy, I'm sorry. I waited for you, but then Mama Lyra came. Didn't know she would go there. I'm so happy, Daddy, mahabang saad ng anak nito. Tuyasat, she's really impossible, he whispered. What did you say, Daddy? I'm sorry, cannot hear you. Your voice is too weak, pagpaumanhin pa ng anak nito na ikinangiti ni Tyrone. Luke was really far different from his father,
he's too kind. Pinagmamalaki niya ang anak sa katangiang ito. Matapos ang mahabang tawagan na iyon, nagpatuloy na ito sa pagmamaneho at dumiretso sa ospital upang bisitahin si Samantha. Dumaan muna ito sa isang flower shop upang bumili ng bulaklak bago tuluyang tumungo sa ospital. Kasalukuyan itong naglalakad patungo sa kwarto ni Samantha, habang bitbit ang dalang baukwet ng rosas nang makasalubong niya si Joy na tila nagmamadaling naglalakad papalabas. Nagulat naman ang dalagita nang makita ito. Tyrone! Nandito ka pala, gulat na sambit ng dalaga. Lumakbay ang paningin nito sa hawak nitong palumpon, nasanay na rin ito dahil palagi naman itong nagdadala ng bulaklak sa tuwing binibisita niya si Samantha. I want to visit her. Anyways, aalis ka na, he asked. Hindi pa. Lalabas lang sana ako dahil bibili ako ng makakain sandali. Nagugutom na kasi ako tapos wala pang nagbabantay kay Sammy. Mabuti na lang at dumating ka, pagpapaliwanag nito. Napatango na lamang ang lalaki sa narinig, go on, ako muna ang magbabantay sa kanya. Wala naman akong ibang gagawin kaya, take your time, he smiled. Sige, thank you. Dadating nga pala ang doktor niya ngayon, baka hindi ko maabutan ikaw na lang ang bahala, saad naman ang dalaga. Tumango lamang ito sa narinig. Nagpaalam na ang dalaga upang lumabas sandali. Ipinagpatuloy nito ang paglalakad patungo sa kwarto ni Samantha. Maingat nitong pinihit ang seradura upang hindi gaanong makagawa ng ingay. Nang tuluyan na nitong mabuksan ang pinto, nakita na naman nito ang nakahigang katawan ng mahal niya. Mag-isa lang ito sa kwarto niya. Siguro'y umalis ulit ang mag-asawa dahil hindi nila pupwedeng iwan ang negosyo at maya't maya ay babalik. Hay, bati pa nito na tila ba inaririnig ito ng babae. Gusto niya talagang kausap-usapin ito dahil base sa pagsasaliksik niya ay posibleng naririnig nila ito. Makakatulong din daw ito para mas mapadali ang paggaling at mas madaling magresponse ang utak ng isang tao. Lumapit ito sa babae at marahang dinampian ng isang masuyong halik sa noo nito. As brought something for you, he whispered with a smile on his face. Inilahad nito sa walang malay na si Samantha ang binili nitong palumpon ng rosas na nabili niya kanina habang nagmamaneho siya papunta dito. Siguro kung gising pa ito hanggang ngayon, baka ay namumula na ito sa kilig. Ito naman talaga ang gusto ni Samantha, isang mapagmahal at maalagang asawa. Nakakapanghinayang nga lang at tulog ito at hindi man lang nakita ang mga ngiti palaging ginagamit ni Tyrone sa tuwing kaharap ang mahal. Lumapit ito sa maliit na mesa katabi ng kama ni Samantha at inilagay ang bulaklak doon, sana magising ka na. I want you to see this all. You love flowers right, wika nito habang inaayos ang mga iyon. But still, I'm willing to wait. Magpahinga ka muna dyan, but please. Promise me you'll wake up soon. I badly missed you. I want to hear your lovely voice and I want to feel your touch and kisses, again, he said in drama. Matapos na kumain ni Joy ay kaagad na itong bumalik sa ospital upang bantayan ang kaibigan. Naabutan niya si Tyrone na nakaupo sa gilid ng kama ng kaibigan habang nakahawak sa kaliwa nitong kamay. Umiti na lamang si Joy dito at nagtungo sa gilid upang umupo. Nagpunta ba rito ang doktor niya? Tanong nito sa lalaki. Yes, tipid nitong sagot sa dalaga habang nakapirmi ang tingin sa tulog na babae. Ano daw sabi? Kumusta si Samantha? Tanong nito. Narinig nito ang malalim na hininga ng lalaki bago ito sinagot, she's improving. Her brain injury is gradually healing. Damn! God knows how happy I am. I knew she can get through this, he replied while staring at his wife. Pansamantala pa nitong hinahalikan ang kaliwang kamay ng mahal. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ng dalaga sa narinig. She knew it, malakas ang kaibigan niya. Doon niya nakilala ang kaibigan sa pagiging malakas nito. Magsasalita pa sana ang dalaga nang marinig niya ang pagbukas ng pinto na dahilan upang sabay silang mapalingon ni Tyrone sa pinto. Iniluwa doon sina Mariel at Eduardo, ang mga magulang ng kaibigan niya. Lalapit na sana ang dalaga upang batiin ang mga ito nang makita niya ang isang imahe na huling pumasok sa pintuan. Ayon na naman ang pakiramdam na bumalot sa buong sistema niya na tila ba tinutusok ang kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Lalo na nang mahagilap ng binata ang kanyang mga matang nakatitig dito, naalala niya ang huling pag-uusap nila bago siya tuluyang umalis sa bansa upang ipagpatuloy ang pangarap niya.
Hinintay nito ang pagbati o di kaya'y pagngitiman pang ng binata sa kanya, ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang mag-iwas ito ng tingin at dumiretso papasok. Balik na naman ba ulit sila sa dati? Bumagsak ang dalawang balikat niya sa naisip. Kinausap ng dalaga ang mga magulang ng kaibigan, ngunit sumusulyap ito sa binata paminsan-minsan. Kausap nito si Tyrone na ngayon ay nasa tabi ng babae. Ito rin ang unang beses na nabisita niya ang dating kaibigan dito sa ospital. Wala nang balita ang dalaga sa binata simula noong huli nilang pag-uusap. Hindi nito maiwasang mapatitig sa katawan ng binata. Nakakapang-akit nga naman talaga ang katawan nito at nakakapanibago. Hindi ganito kalapad at katipuno ang katawan ng binata noon na parabang trabaho niya na ang pagpunta sa GV. Inaamin niyang mas bumagay sa kanyang ang ganitong klaseng Alex. May tumutubo pang banga sa kanyang baba na sa pagkaalala niya ay kinaayawan niya noon sa nobyo kung kaya't napipilitan na lamang itong mag-shove palagi. Palihim itong napangiti sa naisip. Kampante na siyang sulyapan ang lalaki sa malayo. Ngunit nais niya pa rin itong kausapin at kumustahin. I'm so sorry, baby. We came late, pakikipag-usap ng ina nito sa anak na walang malay sa kama. Si Eduardo naman ay nakahawak sa kamay na kung saan nakaturok ang swero ng anak nito. She's so brave, tita. The doctor brought the good news a while ago, nakangiting balita ni Tyrone sa mga ito. Nanatili lamang si Joy sa likuran ng mag-asawa habang kinakausap si Tyrone patungkol kay Samaritha. Ngayon lamang niya napagtantong nasa gilid niya na rin pala si Alex at nakatitig lamang sa labas ng bintana. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga at nag-iwas ng tingin. Buong maghapon silang nag-uusap doon at minsan inasasali pa si Joy sa usapan at napapatawa na lamang. Napuno ng tawanan ang buong kwarto at kwentuhan na patungkol sa buhay ni Samantha. Doon lang rin napagtanto ni Tyrone na may ganoon palang katangian ang kanyang mahal na ni Minsa hindi niya pa nakita simula noong maikasal sila. Sobrang tagal nilang nagkukwentuhan at hindi na namalaya ni Tyrone ang oras. He needs to go back home. Tita, Tito, I have to go home. My son is already waiting for me, pagpapaumanhin nito sa mga magulang ng mahal. Pinayagan naman kaagad siya ng mga magulang ng babae. Nagpaalam na rin ito kay Joy at kay Alex. Sinamahan nila ang lalaki palabas ng ospital kaya naiwan silang dalawa sa kwarto. Nagpeke pa ng ubo ang dalaga upang makuha ang atensyon ng binata, ngunit bigo pa rin siya. Nanatili pa rin itong nakatutok sa teleponong hawak. Naghari ang nakakabinging katahimikan sa buong kwarto. Hindi na nakayanan ng dalaga at otomatikong napatayo ito galing sa kinaupuan at nagtungo sa pinto ng kwarto. Excuse me, pagpaparinig nito sa binata. Nang iinit ang mga sulok ng mga mata niya dahil sa inakto ng binata. Akala pa naman nito'y nagkakamabutihan na sila at magkaibigan na ulit, ngunit parang bumalik lang naman pala ang lahat sa dati. Nagtungo ito sa rooftop ng ospital upang kahit papaano ay makahinga siya ng maluwag. Nais niyang lumuha ngunit pinigilan niya pa rin ang sarili. Humugot siya ng isang malalim dinas hininga at mayat-mayay binuga. Naaalala niya na naman ang binata. Tiesre, singhal pa nito. Nagbago nga ang iilang mga parte nito sa katawan, ngunit ganoon pa rin talaga ang ugali nito, bipolar. Natawa na lamang ang dalaga sa naisip. Nasa gitna pa ito ng pagbabalik tanaw nang makarinig ito ng mga hakbang na papalapit sa kanya. Otomatikong napalingon ang dalaga nang maamoy nito ang isang pamilyar na pabango. Nagulat ito nang makita ang hindi inaasahang imahe na ngayon ay naglalakad palapit sa kanya. Hindi nito ipinahalata ang pagkagulat sa binata, bagkus ay ibinalik nito ang atensyon sa baba ng gusali. Andyan na naman ang klaseng pakiramdam na ito, ang tila nag-uunahang pagtibok ng kanyang puso dahil sa presensya ng binata. Tahimik itong tumabi sa dalaga at iginaya ang ginawa nito. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito sa binata. I want a fresh air to breathe. Diretsong sagot nito habang diretso pa ring nakatitig sa ibaba ng gusali. Hindi na lamang nagsalita ang dalaga. He wants to get some fresh air, nothing more, nothing less. She let out a deep sigh. How are you? Don't talk to me, he stopped her from talking. Sana talaga ay hindi na lamang ito nagsalita pa. Napahiya tuloy siya nang wala sa oras. Napatahimik na lang ang dalaga dahil sa hiyang nararamdaman. Hindi na ito nagplanong magsalita pa sa binata dahil nga ayaw siya nitong kausapin.
Hindi niya nalubos na maintindihan ang binata. Sa pagkaalala niya kasi ay maayos na sila bago pa siya umalis, pagkatapos ay nagpaalam pa siya dito. Sobrang tahimik at tanging malamig na hangin at mga makina ng mga sasakyan lang ang naririnig nila. Hindi na nito namalayan ang mga nagdaang minuto na namalagi sila sa ganoong posisyon. Makalipas ang ilang saglit ay narinig niya ang isang peking ubo ng binata. Hindi niya ito pinansin. Kyle, hindi nito inaasahang marinig ang unang pangalan niya. Kyle ang pangalang tanging ang binata lamang sa tabi niya ang tumatawag sa kanya noon. Ayaw niyang tinatawag siya sa pangalang ito dahil panglalaki naman ito, ngunit sa tuwing tinatawag siya ng lalaking ito gamit ang pangalang iyon ay parang musika ito sa kanyang tainga. Pinigilan ng dalaga ang mapangiti lalo na't napansin niyang nakatingin sa kanya ang binata ngayon. Kitams? Sino nga ba ang may sabing ayaw niyang kausapin siya? Kyle, pag-ulit nito nang mapansing walang imik ang dalaga, ngunit ang totoo'y tumatalo na sa sobrang saya ang kanyang puso. Kyle Joy, he again called. Namumula na siya sa kilig at pakiramdam niya isasabog na ang kanyang mukha dahil sa pagpipigil niya. Akala ko ba, huwag kitang kausapin, nakatingin sa malayong sambit ng dalaga habang nakakunot ang noo. Narinig nito ang kanyang malalim na paghinga, hudyat na malapit na itong mainis. Alex. TSA, napangiti na lamang ang dalaga sa narinig. As usual from Alex Cristobal. Stop calling me the first name, dagdag pa ng dalaga. I thought, you want me to call you Kyle, he replied. Napairap na lamang ang dalaga. Nahihirapan na siyang itago ang kanyang tunay na nararamdaman. How are you? He asked. Pasimpleng ngumiti ang dalaga. I'm fine, she just replied. How's your life abroad with your boyfriend? He asked again. Napakunot naman ang noo ng dalaga sa narinig. Boyfriend. She never had a boyfriend, it's only him. I don't have a boyfriend, she answered. Then, who's that George Isa the way? He again asked. Nang ilipat nito ang tingin sa binata ay nakangisi na ito na para bang alam niya nang matatalo ang dalaga sa isang debate. George is your boyfriend. Hindi naging kami at wala akong kasintahan paglaban pa nito. What the scene, looks like couple having their love quarrel. If that's so, guys didn't you bother replying to the emails, he added in a low-tone voice. Napalunok ang dalaga sa narinig, Liu, hindi na nito natapos ang nais na sabihin dahil bigla-bigla na lamang hinapit ng binata ang kanyang likuran at mahigpit itong niyakap. Nahihirapang huminga ang dalaga dahil sa higpit ng pagkayakap nito. I missed you, he said out of the blue. 7:00 na nang marating ni Tyrone ang kanilang bahay. Kaagad itong lumabas sa kotse nang maitigil niya na ang sasakyan sa garahe at mabilis na pumasok sa mansyon. Bumungad doon ang pinagpapawisang si Lera. Abala ito sa pagpupunas ng kanyang mga pawis habang naglalakad palapit sa lalaki, Keith. Mabuti at nakauwi ka na, bati pa nito sa lalaki. Saan si Luke? I came late, hindi ko namalayan ang oras, sagot nito sa dalaga. What's with that sweat all over your face, Lera? He chuckled kaluyat, he noticed her busy wiping her own sweats. Something happened when you're not around, she replied. What do you mean? His forehead seized in confusion. Imbes na sagutin ito ng dalaga ay naglakad na lamang ito paakyat ng hagdan patungo sa kwarto ng anak nitong si Luke. What happened? Binuksan nito ang pinto ng kwarto ng anak. Bumungad sa kanya ang mahimbing na natutulog na anak sa sariling kama at habang balot na balot sa kumot. Nagtatampo ba ito sa kanya? Nakaramdam ng pamimigat sa bandang dibdib si Tyrone sa naisip. Natatakot ito na baka kinabukasan ay hindi siya nito kakausapin katulad ng nangyari noon. Inatake siya kanina ng hika. Hindi ko naman alam kung bakit, mabuti na lang talaga at daladala niya palagi iyong inhaler niya, pagsusumbong ng dalaga na ikinatigil ng katawan nito. Tak, he cursed under his breath. Binalot na naman ito ng matinding kaba at pagsisisi. Naiinis siya sa sarili dahil wala man lang ito sa tabi ng anak habang nahihirapan itong huminga. Well, in fact, he promised this one thing. Ano na naman ba kasi ang kabaliwang ginawa mo, Lera? Pabulong nitong tanong sa dalaga, ngunit ramdam dito ang matinding galit niya. Uumalis lang ako saglit dahil may tumawag sa akin kanina. Nagulat na lang ako nang marinig ko siyang tinatawag ang pangalan ko
at nahihirapang huminga, and there realized, he played with a perfume, she explained. Hindi na lamang nagsalita ang lalaki at lumapit sa anak. Maingat nitong hinalikan ang noo nito. Namimigat na naman ang kanyang dibdib nang mapansin ang hindi normal na paghinga ng anak. Hinalikan nito ulit ang noo ng anak. I'm so sorry, baby. I'm so sorry I broke the promise, he apologized while staring at his son sleeping soundly. I'm really sorry, Keith ay hindi ko naman ginusto ang nangyari, rinig nitong paumanhin ng dalaga sa likuran niya. Napabuntong hininga ito bago tuluyang lumayo sa anak upang tingnan ang kaibigan na ngayon nakayuko na at halatang nagsisisi sa nagawa. It's okay, he simply answered. But please don't do this again. Alam mo namang bata pa ang anak ko, wala pa itong kamalay-malay patungkol sa sakit niya. He added. Tumango naman kaagad ang dalaga dito, I promise, itinaas nito ang kanang kamay. Napangiti na lamang ang binata kasabay ang pagtayo nito at nilapitan ang dalaga, bahagya nitong ginulo ang buhok ng dalaga bago tuluyang lumabas ng pintuan. Nais nitong makausap ang anak at itanong kung maayos lang ba ito, ngunit pinigilan na lamang nito ang sarili. Bukas na bukas ay sisiguraduhin niyang siya ang una nitong makita. Dumiretso ito sa kusina at kumuha ng isang bote ng inumin. Nagsalin ito ng inumin sa isang baso at nilagok kaagad ito habang nakatingin ang mga mata sa malayo. Matapos magbihis ni Lera ng damit ay kaagad na itong bumaba patungo sa kusina upang uminom ng tubig. Naabutan nito ang lalaki na tahimik na umiinom ng alak habang nakaupo sa mahabang stool. Dumiretso ang dalaga sa likod nito at nagsalin ng tubig dahil nauuhaw na rin ito. Pagkatapos ay naglakad ito patungo sa gilid ng binata at umupo sa isang stool na katabi nito. How is she? Wala sa sariling tanong ng dalaga dito. Fine, he replied as he continued to drink the remaining liquor in his glass. I'm glad you already told your son, wika naman nito at ngumiti. Tipid na ngumiti ang binata dito, he and Samantha deserved it, he replied. Alam mo bang walang humpay sa kakakwento ang anak mo tungkol sa kanya? Ramdam ko ang kasiyahan niya nang sa wakas ay matuklasan niya na ang totoong ina niya. Tuubad Samantha was not aware. Nakangiting pagkukwento ng dalaga dito. Nga naman at tila iwalang kapaguran ang bata kanina sa pagkukwento tungkol sa mga pangyayari sa tuwing binibisita niya ang ina sa ospital. Napangiti na lamang ang binata sa nalaman. Now he knows how happy his son was. He made a right decision. Pihado naman siyang malapit ng magising si Samantha at iyon ang dahilan kung bakit hindi na siya halos makatulog tuwing gabi. Hindi na siya makapaghintay sa kanyang nais na gawin. Babawi siya sa lahat ng mga pagkukulang niya sa asawa. Now, it's his turn to do everything. Gagawin niya ang lahat, makabawi lang sa mahal. Nagsisisi siya sa lahat. Sa kaagad na pagputol ng kanilang relasyon bilang mag-asawa sa panahon na kung kailan siya sana ang umintindi sa asawa. Matapos ang usapan nila ni Lera sa kusina ay umakyat na kaagad ito patungo sa kwarto upang magpahinga. Hindi na muna umuwi ang dalaga dahil masyado nang madilim sa labas at hindi na ligtas pang umuwi. Pabagsak nitong inihiga ang katawan sa kama dahil sa pagod na nararamdaman. Sa tuwing ipinipikit nito ang kanyang mga mata ay imahe lamang ng mahal ang kanyang nakikita na sana ay kasama niya ngayon. I can't wait to hear your voice again, bulong nito sa hangin na tila ay kinakausap ang babae. Nanatili lamang itong nakapikit hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng kaantukan. Daddy, naalimpungatan si Tyrone nang maramdaman niya ang pag-uga ng kama at nang marinig ang boses ng anak. Napangiwi pa ito nang iminulat nito ang mga mata dahil sa sikat ng araw na pilit na pumapasok sa kanyang mga mata. Baby, bulong na lamang nito habang nakapikit ang mga mata. Daddy, wake up. I have a very very good news, his son exclaimed in excitement as he continued jumping. Nakaramdam pa ng kaunting pagkahilo si Tyrone dahil sa pag-inom niya kagabi. Baby, Jiffy head hurts. Mahina nitong sambit sa anak habang maingat na nakahawak sa mga braso nito. Tyrone, you have to get up. Maya't maya ay narinig niya ang boses ni Lera na pinipilit din siyang gisingin katulad ng ninanais ng anak. Hey, what's with you, eh? What's the good news? He chuckled. Daddy, Lola Mariel called you earlier but then you're still asleep so Mama Lira answered it. Daddy, please, want to go with you in the hospital. Pagmamakaawa ng bata dito habang abala ito sa paghila sa manggas ng kanyang damit. Wait,
Napakunot ang noo ng lalaki. Tila nawala ang kanyang antok nang marinig nito ang pangalan ng mahal. Tita Mariel just brought us good news. Samantha is already awake, said Lyra. Baka sa mukha nito ang kasiyahan habang binabangkit ang mga salitang iyon. Napatigil ang lalaki ng tuluyan na nitong maintindihan ang sinabi ng dalaga. Napabalikwas siya ng bangon. Lumulundag ang kanyang puso sa nararamdamang tuwa. Ang sarap lang sa pakiramdam at ganitong klaseng balita ang bubungad sa kanya sa umaga. Naramdaman niya ang pagpulupot ng mga braso ng kanyang anak sa lig niya. Damn, he whispered. Nais nitong tumalon at sumigaw sa sayang nararamdaman, ngunit nahihiya ito sa kaibigan at anak kaya pinigilan nito ang kanyang sarili. Bumalik na naman ang pamilyar na pakiramdam na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon, ibang klaseng saya na ang mahal lamang nito ang nakakagawa. 8:00 ng umaga nang magtungo sila patungo sa ospital upang makita si Samantha. Kasama nito si Lyra at ang anak nitong si Luke na nais na ring makita ang ina. Hawak-hawak nito ang kamay ng anak habang nakahawak naman si Lyra sa kabila. Narating nila ang kwarto ni Samantha. Nakarinig sila ng mga boses sa loob ng kwarto, lalong-lalo na ang boses ng mahal niya. Nabuhay na naman ang kakaibang pakiramdam na iyon sa kanyang puso. Kinatok nito ang pinto ng 3 beses. Hindi naman nagtagal at bumukas kaagad ito, bumungad sa kanila ang ina nitong si Mariel. Baka sa mukha nito ang labis na pagkasaya, dahil sa maluha-luha nitong mga mata at ang ngiti sa kanyang mga labi. Hijo, masayang sambit nito kasabay ang pag-atras upang bigyan sila ng daan. Nang lapak nito ang mga paa sa loob ng kwarto, nakita niya kaagad ang mahal na ngayon ay nakikipag-usap sa kaibigan habang nakahiga sa kama. Nakatitig lamang ito sa malaanghel na nakangiting si Samantha at hinihiling na sana hindi lamang ito nananaginip. Nang iinit na ang bawat sulok ng kanyang mga mata, nakita niyang naglakad ang ina nito patungo sa kama at kinausap ito. Kalauna ay lumipat ang mga mata nito sa nakatayong si Tyrone. Napangiti ang lalaki dito. Inaasahan nito ang mga ngiti sa labi ng mahal at mga matatamis nitong mga salita. Unti-unting naglaho ang mga ngiti nito nang makita ang imaheng kailanman ay hindi niya makakalimutan. Wife, he whispered. Hindi nito mabasa ang ibig ipahiwatig ng mahal sapagkat wala itong ipinapakitang kahit anong emosyon habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Nagtitigan lamang sila. Pilit na hinahanap nito ang reaksyon ng mahal, ngunit bigo ito. Tuluyan ng tumulo ang mga luhang nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata dahilan upang mag-iwas ng tingin ang babae dito. Hindi nito maintindihan ang mga pangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit parang kinamumuhian siya ng mahal. Kung kanina'y ayaw niyang gumising kung sakaling panaginip lamang ito, ngayon ay gusto niyang kurutin ang sarili ng magising sa bangungot na ito. Mom, Belvay, is he here? Rinig nitong bulong ng mahal sa ina. Nakaramdam ito ng paulit-ulit na kirot sa kanyang puso. Baby, your husband wanted to see you. Namimiss ka na niya. Mariel replied while caressing her daughter's right hand. He's not my husband, Mom. I don't want to see him, she then said. That words. It made his body weakened. It was like his body ran out of battery. It feels like she used her own strategy to kill him. With words. Mommy, natahimik ang buong kwarto nang biglang sumigaw ang anak nitong si Luke. Masaya itong lumapit sa kanyang ina na ngayon ay nakahiga sa kama at naguguluhang nakatingin sa kanya. Hinawakan kaagad nito ang kaliwang kamay ni Samantha at niyakap ito. I'm super happy to see you again, Mommy. I badly want to call you Mommy, but then it was too late. I'm so sorry. Luke joyfully said as he gently held his mother's hand. 6 paghahatip ito. Hindi magawang bawiin ni Samantha ang kamay at nakatitig lamang sa anak. Wala siyang kaalam-alam sa mga pangyayari. Ilveth did he called her Mommy. Who's this kid? She questioned. Confusion flashed on her face. Hindi magawang gumalaw ng lalaki. Pakiramdam niya ay nakapako ang kanyang mga paa sa sahig at hindi niya magawang lumapit sa mga ito. Nais niyang ipaliwanag dito ang lahat-lahat. Samantha, we already talked earlier. Mariel calmly said. Pero wala akong maalalang napag-usapan natin tungkol sa batang to, Mom. Who is he?
Kung kanina ay kalmado lang ang boses nito, ngayon ay tuluyan ng kumawala ang sigaw na nais niyang ilabas kanina pa lang. Oh wife, don't shout. That's not good for you, please, nauutal na saad nito sa mahal. Masamang tingin lamang ang ipinukol nito sa lalaki. Don't you dare call me wife, madiin nitong sambit. Samantha, please. Don't be rude. Nandiyan ang anak mo. Wala akong anak, mom. Wala akong maalalang may anak ako, kaya huwag kayong maniwala sa lalaki iyan. Sisirain niya na naman ako. Sasaktan. Papatayin ang anak ko, napatakip na lamang ng bibig si Samantha, upang mapigilan ang malakas na paghikbi. Mommy, iyon lamang ang huling narinig nito galing sa batang hindi man lang niya kilala. Sumasakit na naman ang kanyang ulo dahil sa pag-iyak na iyon. She remembers nothing, but those things she cannot forget. Mga paratang, pananakit at masasakit na mga salitang tinatapon ng asawa nito sa kanya. She lost her child. Her baby. And that's because of him, Tyrone. Tahimik lamang na umiiyak si Tyrone habang pinapanood ang senaryong iyon. Now he realized, she forgot all the memories they spent living the nightmare they once tried to forget. The table has turned.